nakakabagabag dahil mga minor de edad na bata ito na walang kalaban-laban. No? So maski anong gawin ito, talagang bulok sa kulungan ng taong ito. Mga kabayan, karumal-dumal ang natuklasan ng mga otoridad kaugnay sa mga hindi makataong gawain ng religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa kanyang mga naging biktima na karamihan ay mga batang babae na may edad mula 7 na taong gulang pataas. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Jean Pajardo, patuloy na nadadagdagan ang mga complainants ni Kibuloy matapos mahuli ito ng PNP at ang 4 pa nitong kasamahan sa loob ng KOJC compound. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at kung paano sila ginamit, paano yung indoctrination sa kanila, paano gamitin, kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin, di umano, again, I'm using di umano allegedly, ni Pastor Kibuloy, paano sila ipapasok sa kwarto. Ayon pa sa PNP, ito ang sinasabi ni Kibuloy sa kanyang mga nagiging biktima at kung hindi sila papayag o magsusumbong sa mga otoridad ay paparusahan sila ng Angels of Death. Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng angels of death. Angels of death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng angels of death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa. Yun ang sinasabi na abuser nila. Ayon pa sa PNP, base sa mga reklamo at natanggap nila sa mga biktima ay may mga schedule daw ang pagharap nila kay Kibuloy. Itong particular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit. Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Samantala, nanawagan ang PNP sa mga naging biktima pa ni Kibuloy, maging sa mga magulang ng mga biktima na lumapit sa mga otoridad at magsampa ng reklamo at huwag silang mahiya o matakot dahil nasa kamay na ng batas si Pastor Kibuloy at ang 4 pa niyang mga kasamahan. Gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon ng pamomolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo, maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Sa kabila ng lahat ng mga bagong reklamo kay Kibuloy, nagkomento naman ang abogado ng pastor at sinabi na walang katotohanan at puro aligasyon lang ang lahat na ibinibintang sa pastor. Kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun, kuan yun, mga manufactured yan, but let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Samantala, sinagot naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang naging pahayag ng kampo ni Kibuloy. Sabi ni Abalos, nanumpa ang mga biktima at nagsabi ng katotohanan base sa kanilang naging karanasan sa kamay ng pastor. Sir, last lang po, reaction nyo lang po kasi sabi po nung kampo ni Kibuloy, fabricated na naman daw po ito at planted po ng PNP at DILG itong mga ebidensya. Well, ganito lang po ang ginawa po ng ating PNP is that in-interview yung mga tao, kinuna ng salaysay, pinasumpa po ito, for whatever it is, ito yung mga salaysay ng mga taong gusto nilang sabihin. At kami naman, sinusunod namin ang aming katungkulan. Kung may nagsasabi, kung may nagreklamo, dapat pakinggan po ito. At ang tamang ano rin po rito ay ang husgado. Siya magsasabi kung sinong tama, kung sinong totoo. Nilalatag lamang namin ngayon na merong reklamo. At ito'y nag-take ng oath, no? At yung proseso ng batas ay gagawin po namin.
Ayon pa kay Abalos, mabubulok sa kulungan ang naturang pastor dahil sa dami ng reklamo laban sa kanya. Mahirap lang basahin at mahirap lang anuhin si Portia na lang mag-aano, pero nakakabagabag dahil mga minor de edad na bata ito na walang kalaban-laban. No? Ang nabiktim niya, 113, 111, 113 approximately. Ganong kadami. So maski anong gawin ito, talagang bulok sa kulungan ng taong ito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Patuloy na nadadagdagan ang lumulutang na biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakaalarma na puro mga minor de edad ang umano'y mga biktima ng religious leader. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at kung paano sila ginamit, paano yung indoctrination sa kanila, paano gamitin, kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin, di umano, again, I'm using di umano allegedly, ni Pastor Kibuloy, paano sila ipapasok sa kwarto. Matapos na gawin ang umano'y pang-aabuso, sinabi ni Colonel Fajardo na iisa lang ang sinasabi ni Kibuloy sa mga biktima nito. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Kwento umano ng mga biktima, hindi sila makapagsumbong dahil sa takot sa tinatawag na angels of death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng angels of death. Angels of death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng angels of death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just can imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila kung ano itong sinasabing angels of death umano ni Kibuloy. Hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Panawagan ng PNP sa iba pang umano'y inabuso ni Kibuloy, lumutang at magsampa ng reklamo. Gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon ng pamomolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo, maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Dagdag ng pambansang pulisya, mananagot din ang mga magulang ng mga bata na kusang inialay ang kanilang mga anak kay Kibuloy. Definitely. These are minors, 12, 13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Alam di umano ng mga magulang dahil nga parang they are being offered. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. I understand. I don't know how an individual can do those things sa isang bata. Dumipensa naman ang kampo ni Kibuloy ukol sa naturang mga akusasyon. Kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun. Kuan yun, mga manufactured yan. But let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Hahabulin ng angels of death. Ito raw ang ginawang pananakot sa mga biktima ng pangmomolestya at sexual abuse ni KOJC leader Apollo Kibuloy oras na isiwalat
ang karanasan. Base ito sa mga testimonya na natanggap ng PNP sa mga umano'y panibagong biktima na lumapit sa kanila. Naranasan na raw nila ang pang-abuso. 12 taong gulang pa lamang. Sinabi rin sa revelasyon na ang pakikipagtalik umano kay Kibuloy ay daan patungong langit. Ilan sa mga magulang ng mga biktima na miyembro umano ng KOJC alam ang ginawang pang-aabuso. Iniimbestigahan din kung armadong grupo ang sinasabing Angels of Death. Lahat po ng operasyon na ito ay, of course, hindi magagawa kung wala. Si Chief Marbil po ang tumutok at si General Porcia. Ito po ang pinag-utos ng ating mahal na Pangulo. Dahil hindi maganda ang nangyayaring lumalabas ang pangalan ng Pilipinas pagdating dito sa mga OSAEC, no, sa mga online sexual exploitation of children materials. May nagsasabi pa doon na parang isa tayo sa top nito. Kaya ang pinag-utos ng ating mahal na Pangulo ay talagang diinan ito, targetin ito. At dito na natuntun itong taong ito, mahirap lang basahin at mahirap lang anuhin, si Portia na lang mag-aano, pero nakakabagabag dahil mga minor de edad na bata ito na walang kalaban-laban. No? So yun lang po masasabi ko, mabubulok sa kulungan tong taong to, sinisigurado namin yun. Ito'y wholesale na, dahil sa batas, 3 lang ang biktima mo. No? Considered as wholesale na to. No? Large scale, it's large scale. No? Large scale na considered in just 3 victims. Ang nabiktim niya, 111, 113 approximately. Ganong kadami. So maski anong gawin ito, talagang bulok sa kulungan ng taong ito. Bawal po iyon. Bawal na bawal. At ako'y nananawagan sa mga magulang ngayon na nanonood, sa mga kapitbahay, lalo sa mga magulang, maging mapagmasid po tayo, bantayan natin ang mga anak po natin. Sa mga kapitbahay, gano'n rin po. No? Napaka-importante nito dahil ito'y isang tao lang, and it's malabas po sa pagsisiyasat. May mga reklamo sa iba-ibang lugar sa Pilipinas po ito. Kasi sinasabi nila, yung iba, baka may camera lang. Alam nyo na, camera lang yan. At ganun yung bata. Binabayaran sila. Pero hindi, pakukulong po namin kayo. Bawal po iyon. Bawal na bawal. Anak nyo yan eh. Mga bata po yan. Huwag ganun. Magtulungan tayo rito. No? Maging mapagmasid ang bawat Pilipino po rito. Thank you very much, sir. And we will be having the last question I'll just want to Sandali add, lang, I may just want to add. sasabihin lang si Chief. Importante. Remember yung last time, no? Ito para at least malaman nyo na we try to investigate yung mga nagsusuicide na bata. There was a year na marami nagsusuicide. And we found out during some it's more of cyberbullying. And that cyberbullying, ito po yung ginagawa ng mga to. Number one, ang bakit to Pilipinas ginagawa nila, number one, madali po tayong, marunong tayong mag-Ingles. Second, maraming mahirap sa ating country natin. And third, readily available yung wifi natin. Ang dali, madaling wifi eh. So what happened, ang sabi nga, I just want to add yung sinasabi po ng minamahal nating SLG, they started naaayay mukha mo. Bigyan kita ng picture, pakita naman ang mukha mo kung maganda ka. So you give, bigyan kita ng 500 pesos. So, bibigay mo yung mukha mo, papadalang ka lang ng GCash sa 500. Second, they will blackmail you. How? Yung mukha mo, bibigyan nila ng nakahubad na tao. Nakahubad na babae. Then, kung hindi mo ibibigay yung tunay na picture mo, ilalabas namin to. And that started the whole online sexual exploitation nito. Kaya ito lumalaki. Pagkatapos ito, yung mga bata natin hindi nila kayang kasi kung hindi papayag ang bata, yung mukha nila, pati nakahubad na picture, yun ang nilalabas sa mga kaibigan nila. And that's what happened dun sa mga marami pong nagsusuicide. That's the reason ito pa iniimbisigan natin. Kaya po sabi ni SILG, galit na galit siya dito sa tao na to. Ito hindi lang doon sinira ng mga tao yung buhay ng mga bata, pati yung mga bata na namatay na, that's a suicide. And you'll see na that was 2 years ago, narami nating suicide cases. Ito po yon dahil po dito po yan. Thank you very much, sir. And last, we will be having Mr. Ariel Fernandez of Manila Bulletin.
Sir, ianong lang natin kung may reward po ba ito? May ilang milyon po ang patong dito sa kanya? Sorry, wala po tayong reward, no? Pero sa puntong ito, gusto ko talagang pasalamatan ang PNP kay Chief Marbil at ang grupo ni Portia, ni General Portia. I could just imagine kung ikaw ay isang polis kamukha ni Portia at ang buong grupo niya, unit niya. Sipin mo, ganitong klaseng problema, tumatagos sa puso ito mga bata. Sabi nga, Portia, let's have a program yung mga bata. Kuha tayo mga psychologist, mga aftercare. No? At lalo na yung sa inyo rin. Kailangan siguro schedule mo dahil kung araw-araw ganito, masakit sa dibdib. No? Magkawa tayo magandang programa. And of course, no, ito yung sa guidance, sa utos ng ating Pangulo. Of course, gusto ko rin pasalamatan ng ating kapartner. Walang iba kundi ang Pangulo ng United Arab Emirates, no, ang kanyang kapatid, Sheikh Saif, no, lahat po sila from day one na hindi na sila tumulong, nagbigay pa ho ng mga assistance sa programang ito. At sabi nga nila, pagtutulungan namin ito. No, ito'y dire-diretso po ito. Hindi kami titigil sa bawat isla, no, sa buong Pilipinas just to end this online child exploitation. Kaya binabalaan ko, tumigil na yung mga kamukha nitong demonyong ito. Okay? Maraming salamat po. Good afternoon, Sec. Good afternoon po, General. Francis Polby po ng Bilyonaryo News Channel. Sir, other matter, pero congratulations po sa accomplishment na ito. Sir, kasi kanina sa PNP po, napag-usapan namin yung mga bagong aligasyon about Pastor Kibuloy. Medyo related, sir, kasi sex trafficking again. Mga bata po, ano po ba yung reaction po natin dito, sir? Well, habang lumalabas yung mga testigo dito, hindi nakakalayo Mga minor de edad din, gino-grooming yung bata. No? Ang sa akin lang, walang puwang yun sa isang civil na society. Sa isang komunidad, walang puwang yung ganyan Dahil pinakakatiwala mo yung faith mo Pinakakatiwala mo yung paniniwala mo, yung pamilya mo, yung anak mo Tapos gaganunin yung bata. Well, ang sa akin lang, I would like to commend Colonel Hansel Marantan. Of course, sila Chief, si IDG, lahat po sila, na nakakuha nitong mga biktimang ito. Na kung makikita nyo yung report na ito, ibang klase rin yun. Ibang klase rin. Kaya sana magising po tayo lahat sa mga nangyayari. Talagang actual po ito, huwag tayo magalit sa mga nagdidemanda. Pakinggan din natin sila. Tignan natin maigi. Yung iba kasi binabash ka agad Pakinggan nyo dahil kung totoo man, dahil may proseso naman tayo rito. Kung totoo man, napakasakit nito. At hindi na dapat mangyari maski sino man, lalo na sa isang bata dahil walang kalaban-laban ang bata. Tandaan po natin yan. Sir, last lang po, reaction nyo lang po kasi sabi po nung kampo ni Kibuloy, fabricated na naman daw po ito at planted po ng PNP at DILG itong mga ebidensya. Well, ganito lang po ang ginawa po ng ating PNP is that in-interview yung mga tao, kinuna ng salaysay, pinasumpa po ito, for whatever it is, ito yung mga salaysay ng mga taong gusto nilang sabihin. At kami naman, sinusunod namin ang aming katungkulan. Kung may nagsasabi, kung may nagreklamo, dapat pakinggan po ito. At ang tamang rin po rito ay ang husgado. Siya magsasabi kung sinong tama, kung sinong totoo. Nilalatag lamang namin ngayon na merong reklamo. At ito'y nag-take ng oath. No? At yung proseso ng batas ay gagawin po namin. Once again, thank you very much Maraming for salamat SILG. We will be having his final statement, sir. Okay na ako. Ang sa akin lang, lalo na sa media, andyan po kayo. Nagpapasalamat ako, dumating kayo. This is, sabi nga ng Pangulo, itong pinaka masama sa lahat ng masamang krimen. Karamihan sa atin, mga tatay mga may kapatid, may nanay. Tulungan nyo rin kami rito. Let's expose this. At sa mga nakikinig po, tulungan nyo. Let's end this. Pangit sa isang bansa, matuligang epicenter of online sexual child abuse. Hindi magandang pakinggan nyo. Labag po yun sa diwa ng pagiging Pilipino. Hindi tayo ganon.
Dahil nasa iilang taong kamukha nito, nasisira po tayo. Magtulungan po tayong lahat dito. Maraming salamat po.